this point, we thank you for 2023 and we look forward for the great things that you are going to do this 2024. We pray that you would bless the preaching of your word this afternoon. Give us the spirit of wisdom and revelation. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mensahe pong ito'y titimo sa aming puso ngayong hapon na ito. Kasangkapanin po ninyong inyong alipin. May you always put a spotlight on Jesus, Holy Spirit. Holy Spirit, you're the only one I need. I need your grace, your mercy, your infilling. And we pray that this message be able, Lord, to capture by everyone so that we may be able to see the great things that you have been stored for us this 2024. And we bow, Holy Spirit, to give Jesus all the glory, all the honor, all the praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede bang kamayan natin yung ating katabi? Sabihin natin, Happy Blessed New Year! O kay saya at kay ganda muna bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Sabay-sabay mo tayo! O kay saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama, umahawi ng maburi, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama, umahawi ng maburi, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama nagsisigaw, Diyos ay buhay. Pakisuot po yung napakagandang ngiti. Palakpak ang iyong kamay, Yung napakasayang New Year naman. iwagayway, sama-sama nagsisigaw. Woo! Sama-sama nagsisigaw. Woo! Sama-sama nagsisigaw. Diyos ay buhay. O kay saya! O kay saya at kay ganda. Iyan na po ba ang pinakamahina para sa ating Panginoon? Umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama, umaawit ng papuri, sumasamba. Sabay-sabay po tayo! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama nagsisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama nagsisigaw. Woo! Sama-sama nagsisigaw. Yung mas malakas naman dyan. Sama-sama Yung pinakamalakas, Diyos ay buhay. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos. Can somebody shout, Hallelujah! Hallelujah! Can somebody say, Praise the Lord! Praise the Lord! You may be seated please in the presence of the Lord. Happy New Year po ulit. Ayan, Happy New Year. Pakitaas nga ang mga kamay kung kumpleto pa. At ipalakpak natin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Welcome po sa JILU Belt. This is just one of the thousands of services all over the world ng Jesus is Lord Church worldwide. And we pray po sa mga first time na pumunta po dito sa JILU Belt. Hindi po ito ang inyong una't huling pagdalo, but rather this would be a start of your journey in our Lord Jesus Christ, especially this 2024. At ngayon pong araw na ito ay magpapasimula po tayo sa ating paglalakbay. Are you ready for a journey of 366 days? So 366 po, leap year po ngayon. Lahat po ng may February 29 na birthday at anniversary, happy birthday po in advance sa inyo kasi tuwing 4 years lang kayo nagbo-birthday. So, ang akin pong mensahe, let me go straight to my message of my very, very long message hanggang bukas po tayo ng alas 5 ng umaga dito. Ang title ko po ay Pasimulang Paglalakbay sa 2024. Sino dito ang handa ng maglakbay? O maraming nilakbay? Ang mga tiga-U-Belt, yung iba kadalasan wala pag weekend kasi nasa bakasyon. Sana hindi kayo
sana kung nagre-reach out kayo sa ibang mga lugar sa Pilipinas, i-reach out nyo rin naman yung mga barangay natin dito. Amen? Amen? So, nawa po, makita natin ngayong taon. I know, sino pong naniniwala na may breakthrough kang tatanggapin ngayong taon? Amen. Sino pong naniniwalang pagpapalain ka ng Diyos ngayong taon? Amen. Tayo po ay nagpapasimula muli sa isang paglalakbay. Sabihin po ninyo, paglalakbay. At ang paglalakbay pong ito ay paglalakbay ng pananampalataya, pag-asa at pagpupunyagi ngayong 2024. Yes, it is God's will to bless us. Sabihin nyo nga, it is God's will to bless us. Pero hindi po pwedeng nag-aantay na lang tayo parang si Juan Tamad ng bayabas na mahuhulog doon sa puno. Siyempre, dapat tayo ay kikilos. At ang bawat paglalakbay po ay hindi madali. Amen po ba? Lalo na po ngayon, bago po kayo makarating dito, napakahabang traffic ang inyong binuno. Lalo na yung mga dumaan ng mga papuntang Quiapo, north or southbound man, medyo nahirapan kayong makarating po dito. Pero po, may mga pagsubok tayong pagdaraanan, kaya't marapat lamang na tayo po ay magplano. Sabihin nyo nga, magplano. So, nais ng Diyos na maranasan natin ang kanyang mga pagpapala at mga biyaya ngayon pong taon. Sino pong naniniwala dito na ngayon, kung ikaw ay nananalangin ng promotion, ipopromote ka ng Panginoon. Amen? Kung nananalangin, kung may bahay ka na at gusto mong maging may bahay, gagawin ng Diyos na may bahay ka ngayong taon. Amen? Amen? Sino na dito yung mga may bahay pero hindi pa sila may bahay? Gagawin kayong may bahay ng Panginoon ngayon. Amen? Amen. Sino dito yung naniniwala kung noon, last year, ang naipon mo ay puro parcel, ngayon mag-iipon ka na. Kaya sinabihan ko po yung mga life group ko, kung titignan niyo po yung GCash, meron siyang yung parang review. Sabi ko, pambihira. Ganito pala kalaki yung ginastos ko. Deserve mo yan. Dumudala ka kaya ang gastos-gastos mo. Ayan. Pero kasi doon ko po binabayad yung mga bills doon pinadadaan sa GCash. Kaya minsan ganito kalaki. Sabi ko, magkano na kaya ano na kaya nabili ko dito sa nagastos ko na yon? Nakita niyo yon? Kaya kung ako sa inyo titignan ko yung review ng GCash ko noong nakaraang taon para malaman mo kung gaano ka kagastos. Kaya deserve mong matulala ngayong 2024 dahil ang gastos-gastos mo. Pero isang magandang katanungan, ang isa po sa mga napakagandang bagay na natutunan ko po ngayong 2024, sabi doon, God does not want us to live our lives by accident. Ayaw ng Diyos na basta-basta na lang tayong mabubuhay, kaya sira-sira. Whatever will be, will be. God does not want us to live our lives by accident. God has a plan for us. That's why we need to align our hearts to His. Importante po yun na i-align natin ang ating mga puso sa ating Panginoon upang sa gayon, anuman yung plano ng Diyos sa ating buhay, malaman natin. Jeremiah chapter 33 verse 3, sabi doon, call to me and I will answer thee and I will tell you great and mighty things that thou knowest not. Na kailangan nating isik ang Panginoon para malaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Amen? At isang magandang katanungan po sa pagpasok ng 2024 ay ang tanong na ito, paano ko mas mapararangalan ang Panginoon ngayong 2024? Amen. Sa pagpapasimula po ng ating paglalakbay. Mamaya po may pamimigay po sa inyong mga faith goals na form. Mamaya pa po ipamimigay yan towards the end of this preaching. At mamaya po, i-assignment natin yon sa bawat isa. Kasi kung sa service nyo gagawin yung faith goals ninyo, hindi tayo matatapos bukas pa. Last week po, napakaganda. Bago po maghiwalay ang taon, pinaalalahanan tayo ni Pastora Cora. Ano po yung apat na right na dapat nating malaman? Available na po yan sa YouTube. We must have the right mind, the right heart, the right confession, and the right action. Sabihin nyo nga, right mind. Sabihin nyo nga, right heart, right confession, and right action. Kung gusto natin pasimulan ang 2024, huwag tayong mamuhay ng defeated mindset. Amen po? Hindi tayo pwedeng mamuhay na puro
Panginoon, Panginoon, Panginoon. Dapat po nagsusumikap din po tayo. Humahanap po tayo ng diskarte. Hindi tayo laging aasa kung anong merong maitutulong sa atin ng mga tao. Tulungan din po natin yung ating mga sarili. Amen? Amen? Hindi din nag-aantay tayo dyan ng biyayang matatanggap tapos sasabihin, wala po akong makain. Mayroon ka namang 2 kamay. Nakakatayo ka ng maayos. Nakita mo yung nagwi-wheelchair doon, dumidiskarte, ikaw, hindi ka makagawa ng diskarte sa buhay mo. Dapat marunong din po tayo. Kung yun nga nasa wheelchair, may plano sa buhay, paano pa kaya tayo na may kumpletong pangangatawan at walang kapansanan? Amen po ba? Amen. So, isa din po sa nakaka-bless na tinuro po sa amin ng amin pong president, si Sir Peter Cairo sa CBN Chapel Service noon pong Wednesday. Purpose din. Purpose if we want this year to be a year of the Lord exceeding favor. Naniniwala po ba kayong papaboran tayo ng Panginoon ngayong taon? Sino pong gusto ditong maka-experience ng pabor ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. What should we do if we want to receive the Lord's exceeding favor? Number 1, we should pray more, prioritize God's word, be persistent in obeying God's word, and we practice humility to honor God by building kingdom relationships. Kinakailangan po natin na gawin ito. Ang dami pong mga tips, mga life hacks every year. Amen? Pumalakpak ang hindi nakikinig sa akin. Amen. Praise the Lord. Ayan. Ayan. Praise the Lord. Buti na lang, yung mga nandito pumapalakpak. Lahat ng nakikinig pumalakpak. Amen. So, titignan po natin ngayon ilang mga bagay lamang po mula sa Biblia about goal setting. Sabihin niyo po, goal setting. Ano po ang mga goals ninyo ngayon? Ang goals ko na po ngayon, Kuya Luigi, ay mabawasan ng timbang para hindi na po ako masabihan sa reunion yun na tumaba ka. Mayroon kaming sa GC po ng empty mean heads. Sabi po ni Rowel, sana po sabihan niyo po ako ng ganyan balang araw. Sabi ko kay Rowel, Rowel, wag mong pangarapin. Hindi maganda sa pakiramdam. Amen? At pag binasa, maganda pong isuggest ko sa inyo ngayon ang Book of Proverbs o Aklat ng mga Kawikaan. Ang Aklat po ng Kawikaan, yan po tayo iikot ngayon sa Aklat ng Kawikaan sa Book of Proverbs tungkol po sa goal setting. Napakaganda sapagkat napakayaman ng karunungan. Sabihin nyo nga, wisdom. Sa Tagalog, karunungan. Napakayaman ng aklat ng kawikaan patungkol sa mga payo tungkol sa pagpaplano. Paano natin i-apply yung ating pamumuhay? Paano tayo makakahanap ng asawa? O paano tayo magiging mabuting asawa? Ang tanong, kung Proverbs 31, woman ka na ba? O ikaw pa rin ba ang strong, independent woman? Mamili ka ngayong taon. Lord, ayoko na pong maging strong, independent woman. Gusto ko na pong maging Proverbs 31. Amen? At syempre, kung ikaw naghahanap ka ng pabor ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, pabor daw sa mga lalaki ang makahanap ng isang asawa. Kaya yung mga asawang lalaki dito, tanungin ninyo ang inyong sarili, kayo ba'y nakahanap ng pabor ng Diyos? Ha? O yan, si Tito Rowel, sabi niya, nakahanap siya ng pabor ng Diyos. At mga asawang babae, papaano niyo naman masasabi na ang inyong asawang lalaki nakahanap ng pabor talaga sa Diyos? Amen? Amen. Ba't ba ako nagpapanon? Wala pa akong asawa. No? Basta papaboran tayo ng Panginoon. Amen. Ang Book of Proverbs din po, kawikaan, ay napakayaman din po kung saan makikita natin na importante po yung magplano. Kaya po ako, isa sa mga pinakamagandang regalo sa akin, taon-taon, kalendaryo, desk calendar, table calendar, planner. Natutuwa ako dyan. Pag adulting na siguro, talagang yun ang ano eh. Tapos yung bagong-bagong planner, kaya yung mga nag-ipon dyan ng stickers doon sa isang coffee shop, gamitin nyo naman yung inyong planner. Amen? Huwag pa yung pakaladkad tapos sasabihin nyo, wala na akong pera. Kasalanan mo din naman yan dahil pakaladkad. Kapit tayo. Akala mo inilibre ka, yun pala ikaw ang gagastos. Tapos pagdating ng at 13, water mukbang ka na lang. Kasi wala, petsa di peligro ka na. So, makita po ninyo doon,
napakaganda ng aklat ng kawikaan. Bakit po? Nagbibigay payo kung paano natin i-honor ang Lord gamit ang ating kayamanan, paano natin i-honor ang ating mga magulang, paano natin ipasa pamumuhay ang ating buhay. Kaya sabi po doon, sa first chapter pa lang, kumakatok yung karunungan. Wisdom is knocking. Nagsisisigaw. Tapos walang pumapansin sa kanya. Kaya may kita po natin dito ilang bagay po. Biblical basis of goal setting. Number 1, goals enable us to set a God-given vision. Sabihin nyo nga, God-given vision. Sino dito na meron kayong mga God-given vision? Taas po ang kamay. Amen. Na kayo ay binigyan ng Diyos ng pangitain ngayong taon. Nabibigyan kayo ng mga properties ng Panginoon. Na kayo ay ipopromote ng Panginoon. Bibigyan kayo ng bagong bahay. Amen. Binigyan ka tayo ng God-given vision. Binibigyan tayo ng goals ng God-given vision. Proverbs chapter 29, verse 18 sa English Standard Version. It says there, where there is no prophetic vision, sabihin niyo po, prophetic vision, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. Mga kawikaan, kabanatang 29, talatay 18, kung saan walang pangitain, sabihin niyo nga, pangitain, nagpapabaya ang mga taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Kung hindi mo nakikita ang pupuntahan mo ngayong 2024, maliligaw ka talaga ng landas. Amen? Amen? Kung hindi mo nakikita ang pangitain mo sa iyong pamilya, hindi mo alam kung saan mo dadalhin ang pamilya mo ngayong 2024. Amen? Kaya importante po na tayo pong lahat ay mayroong goals. Sabihin nyo nga, goals. Para sa taong 2024. Para alam po natin kung saan tayo pupunta, alam natin kung saan natin ano yung ipapanalangin natin, ano yung pagpupukosan natin sa ating mga buhay. Number 2, goals enables us to plan and work diligently. Enable tayo na magplano at ano daw ang dapat natin gawin? Magsipag. Amen? Dahil kung meron kang goal, kinakailangan paano mo ma-achieve yun? Hindi mo ma-achieve yun basta-basta. You will achieve it when you work diligently, you work smart. Amen? Sabi po sa work namin, wag daw work hard, work smart. Tingnan natin, mga kawikaan, talatang 6, ang talatay 6 hanggang 11, basahin natin. Sabi doon, tayo daw tumingin sa mga langgam. Sabi niya, tignan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya ay basdan mo nang ikaw ay mamulat. Kaya pagka kayo wag may langgam, wag niyong sirain yung trail nila. Ha? Pag-aralan ninyo sila. Tumingin ka daw sa langgam. Kahit siya'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagapamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Tingnan niyo yan. Kita ninyo, yung mga magagastos dito, praktikalan na po tayo. Daig pa tayo ng langgam. Bakit? Kasi wala silang Shopee at Lazada eh. Wala silang Foodpanda eh. Pero ano daw ang ginagawa? Sila'y nag-iimbak, nag-iipon. Hindi pa basta-basta ang buhay. Bakit? Ina-anticipate nila na balang araw, wala silang makakain dahil magtataglamig, magtatagtuyot. Kaya importante ang pag-iipon. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ipon ka naman. Puro ka kape. Ayan. Puro ka parcel. Ayan. Mga kapatid, tignan ninyo daig pa tayo ng langgam. Nag-iipon at nag-iimbak. At ano pang ginagawa? Kapag daw hindi na kailangang utusan, amen? Hindi na kailangang utusan, sila'y gumagawa kahit wala daw tagamasid. Mga KKB at YN, mga kabataan, huwag maghuhugas ng plato kapag aalis lang ng bahay at manghingi ng allowance. Kahit wala ang magulang, gumawa ng gawaing bahay. Kaya ikaw na tamad ka, magsipag ka na. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan yung tamad. Sabi dito, verse 9, hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan,
Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahadyang idlip, sandaling pahinga at paghahaluhip-kip. Samantalang namamahinga kay ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Kaya huwag pahiga-higa paminsan-minsan. Bakit daw? Maaaring dumating ang kahirapan anumang oras. At kung hindi ka handa, maaaring walang mangyari sa iyong buhay. Amen? Kaya importante po nagpaplano tayo. Sabi po ng amin pong finance head sa work, nag-iipon daw siya ng pondo ng amin pong organization, good for 2 months. Gandun din daw po dapat tayo. Kung ano yung pangangailangan natin within the span of 2 months, yun po yung dapat ipon na meron tayo. So, i-goal natin yun na kung may mangyari man na hindi maganda, makuha natin yung ipon natin na iyon, magamit natin. Amen? Hindi yung tayong lahat, basta na lang gagastos ng kung ano-ano at hindi natin isasantabi yung para sa ating sarili. We must counter our laziness by focusing on our goals. Hindi ba pwedeng, bukas na yan. Ang mga Pilipino mahilig sa manyan na habit. Procrastination. Hindi ba pwedeng puro ganun po ang ating pong buhay. That is not kingdom mindset. We must be smart in living we must be wise in living our lives. The reason why we do not achieve our goals, bakit daw hindi natin na-achieve yung mga goals natin? Bakit? Tamad tayo. Pinlano mo, nabasahin ang buong Bible last year. Pero hanggang ngayon, nasa Genesis 1 ka pa rin. Kaya po, meron po tayo dyan, konting kopya lang po, 5-day reading plan. So kung hindi mo mabasa within 5 days, may make-up ka na 2 days. Ito po yan, available po yan, konting kopya lang po. So kung gusto po ninyo ng PDF, meron po ako. So hindi dapat tayo, Genesis 1, lagi na lang, in the beginning, God. Yun na ang verse. Mag-evangelize, in the beginning, God. Amen. Sinabi mo nang mag-exercise ka na ngayong taon. Lalaman ka ng sanggipsalan. Tapos sasabihin mo, tumaba ako, hindi nakasya yung aking mga damit. Bakit? Yung mga nangyayari sa buhay natin paminsan-minsan, kasalanan din natin. Hindi kasalanan ng kaaway. Lagi na lang natin sinisisi si Satanas. How should we set our goals? Number 1, bibigyan ko lamang po kayo ng 3 puntos po dito sa portion na ito. How should we set our goals? Set your goals wisely. Sabihin nyo nga, set your goals wisely. Mga kawikaan, kabanatang 21, ang talatay 5. Ang sabi po dito, ang mabuting pagpabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Kaya minsan, nagtatanong tayo, bakit ganon? Ginawa naman namin ang lahat. I did my best, but my best was not good enough. Bakit po? Padalos-dalos minsan ang ating pagpaplano. Hindi natin pinaplano yung mga bagay-bagay, padalos-dalos tayo. Sabi nga ng isang kawikaan, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik, ay manalim. Hindi dapat dating ginagawa po iyon. We must plan ahead and we must plan wisely. Kaya po importante yung wisdom. Sabi po ng Biblia sa Proverbs din, zeal without wisdom is dangerous. Yes, pwede kang ang alab-alab mo sa ministry. Pero pag nag-evangelize ka, 1 oras ka kung magsalita, ayaw nang maniwala kay Jesus nung ini-evangelize mo. Sabi mo, hingin ko lang po yung 5 minutes of your time, 1 hour ka na We must be wise. Amen? Sa Pinoy version, sabi niya, ang nagpaplano ng maigi, sure na sasagana. Pero ang gusto ng mabilisan, sure na maghihirap. We must not be impatient in fulfilling our goals, but rather, we must always practice wisdom. Yes, we plan wisely, but we also practice wisdom in executing our plans and our goals. Mga kawikaan, kabanatang 15, ang talatay 22, Proverbs 15 verse 22, mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapagpayo, magtatagumpay ang plano mo.
Importante rin po, we seek counsel, we seek godly advice. That's part of wisdom. Sa mga tao pong alam natin na makapagbibigay sa atin ng maayos na plano, na maayos na payo. We must seek the counsel of other experienced people who are godly in setting our goals. Kung nagbabalak po tayo ng pag-aasawa, anong sabi daw? Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isinubo, pagkatapos pag nainitan ka, iluluwa mo. Ang pag-aasawa din daw ay hindi, pag-aasawa, pag walang maihain sa mesa, tumatalon sa bintana. Makikita natin po dito na kailangan we practice wisdom and we ask guidance. Andyan po ang ating mga pastor, andyan po ang inyong mga life group leader. You seek guidance with all experienced people. Kahit po yung mga nanay at tatay, dahil may experience sila sa pagpapamilya, sa bawat parte ng buhay, you always seek guidance. Hindi po padalos-dalos dito, ay, ako, subodod dyan sa payo na yan. Huwag tayong maghahanap ng tagapagpayo na gusto lang natin marinig. Na pangit mag-counsel niyan. Kasi hindi mo nagustuhan yung plano, may gusto ka palang gawin. Hindi dapat ginawa mo na lang. Nagsayang ka pa ng oras doon sa pinaplano mo. Amen? So we must plan and seek guidance. Mga kawikaan, talatang 11, ang talatay 21, Proverbs 19 verse 21. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Marami po tayong babalakin ngayong 2024. Lalo na po sa ministry, marami tayong iniisip. Pero one thing that I have learned throughout the years, ang lagi kong tanong sa sarili ko, ito bang plano na ito para sa ministry na ito narinig ko sa Panginoon? Kapatid, kung yan ay bugso lamang ng damdamin mo, wag mo nang ituloy. Kung bugso lang yan ng kaisipan mo, wag mo nang ituloy. Bakit? We must always hear from the Lord what to do. If the things that we are going to do is His will. Kaya nga, matututunan mo kay David eh. Sabi doon lagi, makikita mo, and David inquired of the Lord. Importante yun. Hindi yung kisira-sira, ito gusto ko mangyari, ito gusto ko mangyari. Hindi ka nakakarinig sa Panginoon. That is as we plan our year this year, our church year this year, let us seek the face of God. Hear His voice. Ito ba plano ng Diyos? Ay kung hindi ito plano ng Diyos, kahit ang dami mong activity na iniline up, kung hindi yan plano ng Diyos, kung hindi mo narinig sa Panginoon yan, hindi ka sasamahan ng Diyos. Amen? Kaya po importante, we seek guidance, not only with other people, but with God. Mga kawikaan, Kabanatang 21, talatang 31. Proverbs 21 verse 31, ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. You may run with horses this year, but the Lord has victory installed for you. Amen? Sino naniniwala ngayong taon that you are going, if you live wisely, pagpapalain ka ng Diyos? Amen? Na I'm praying that one day nag-aagawan tayo ng mic pag merong gustong magpatotoo, hindi nahihiya tayo. Amen? Amen? Kung pinapangarap mo na makita mo ang buong pamilya mo na nakaupo dyan, ask God wisdom, ask His guidance, ask His provision, magkakatotoo yan. Amen? We must seek counsel in setting our goals, and always remember, God's plan is different from ours. We can never go ahead of God because His plans are better than ours. Kaya minsan mapapasabi ka, buti na lang hindi nangyari yung bagay na yun. Bakit? Kung nangyari yung bagay na yun, wala na ako. Or kung nangyari ito, ganito na nangyari sa buhay ko. Kaya minsan po, may mga goals tayo na hindi tinutupad ng Lord for our protection. And don't be sad na ang Diyos ginawa iyon. Bakit? Pinoproteksyonan lamang tayo ng ating Panginoon. Kasi hindi siya magbibigay ng pagpapala na ang susunod doon sorrow, pagpipighati. Pag nagpala ang Diyos, laging binibigyan tayo ng kagalakan. Hindi tayo bibigyan ng Diyos kailanman ng pagpapala na tayo'y mamimighati. Amen? So number 1,
we must set our goals wisely. Number 2, set your goals with a pure heart. Importante po, sabi nga po ni Pastora, right heart. Amen? Na importante malinis ang ating mga puso. Kaya kung may hihingin tayo sa Panginoon ngayong bagong taon, Lord, bigyan mo ko ng isang bagong puso. Bagong isipan, bagong perspective sa buhay. Amen? Hindi ba pwedeng, ganito na lang ako habang buhay. Amen? Because God wants us to experience His glory and be changed from glory to glory. Amen? So we must set our goals with a pure heart. Mga kawikaan, talatang 16, talatang 1-9. Proverbs 16, verse 1-9. Napakaganda po ng Proverbs. I suggest you read it po. May 31 days sa isang buwan, maliban po sa February. So basahin po natin yon. 1 Proverbs a day keeps the devil away. Amen? Sabi po doon, nasa tawang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit, tignan nyo doon, sabi doon, inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit, ang Panginoon ang makapaghuhusga kung ano talaga ang ating mga motibo. Kaya importante, you check your motives as you set your goals. Amen? Pang sarili ba iyan? May bala ka bang apakan na tao para ma-achieve yung goals na yan? Yun po yung dapat nating alamin eh. Chine-check ng Diyos. Pag nakuha ko to, lahat ng mga kamag-anak namin na umapis sa amin, magkaganti kami. Mararamdaman ninyo ang ganti ng pamilyang inape. Wow, napakadrama. Verse 3, Proverbs 16, verse 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. It's very, very important that we entrust to God everything that we are going to do so that we could live a successful life. Amen? Ang lahat ng nilikha ng Panginoon na mayroong layunin, kahit na ang masasama, itinatalaga sila para sa kapahamakan. Kaya kung patuloy tayo sa paggawa ng masama, saan tayo pupunta? Hindi naman sa mabuti, sa kapahamakan. Kaya po, wag po ninyong iisipin na, Lord, bakit yung mga masasama patuloy na yung mayaman? Ako patuloy na ganito. Pero tandaan po ninyo, balang araw, there would be a judgment for the wicked. So we must not envy those who are doing evil and then they are prosper. Because one day, the Lord will judge them according to His word. Kinasusok naman ng Panginoon ang mga mayayabang at tiyak na sila'y parurusahan. Nakita po ninyo doon? Kaya po importante, we walk in humility. If we are setting goals, we must have a pure heart. We must, and kasama sa pagkakaroon ng pure heart, we walk with humility. Why? Kasi, kung ma-achieve man natin yung goals na ito, anong balak mo? Diba? Magmamayabang ka ba? Sa Lord ba ang glory? Pwede natin sabihin sa Facebook, sa Instagram, glory to God, pero iba yung motibo ng ating puso. Amen? Hindi ko po ginajudge yung mga nagpo-post ng achievements. Maganda po iyan. Para po ma-inspire yung mga tao. Pero kung ang motibo natin, para magpakita kang gilas ka sa mga tao at magmayabang ka, tandaan mo, isang pitik lang ng Panginoon, mawawala ka. That's why everything that we have in this world ay hindi po sa atin. We must acknowledge that everything that God is giving us is from God. And it's not from our own strength. Kung minamahal natin ang Panginoon, verse 6, ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makakalayo tayo sa kasamaan. That's why important din po, as we set our goals with a pure heart, we also live with the fear of the Lord. Importante po yung fear of the Lord sa bawat aspeto po ng ating pong buhay. Why? Because the fear of the Lord, according to Proverbs, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Amen? Verse 7,
Kapag kinalugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, pakinggan niyo po ito, kapag kinalugdan ng Diyos ang ating pamumuhay, ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating mga kaaway ay gagawin niyang mga ating kaibigan, mas mabuti pa ang kakaunting halaga na pinaghirapan kaysa sa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. Kita po ninyo? That's why you don't envy those evil people who are getting rich. Bakit? Kinasusuklaman sila ng Panginoon. And the end of them is judgment. And ang taong nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. We must have the right heart, yung right action. We must have humility in everything that we do. We must walk with the fear of the Lord as we set our goals. This 2024, importante po ang mga bagay na iyan sa atin pong pamumuhay. So number 1, we must set our goals wisely. Number 2, we must set our goals with a pure heart. And number 3, we must set our goals to honor God. Deuteronomio, Kabanatang 6, ang talatay 5. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Everything that we will be having this year, yung sineset po natin na goals, suriin natin ang ating mga puso. Lord, is this for you? O ako lang ito? Amen? Amen? Kaya po importante po na yung goals natin, i-align natin sa kung ano ang plano ng Diyos sa atin pong buhay. Amen? So, it's very, very important that we set godly goals. It is very, very important that we set goals that will honor God. Sabihin nyo nga, honor God. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Lahat, everything that we would be having is from God, to God, and for God alone na gagawin natin. Kaya po nawa, ang anin pong naisin, Lord, sa lahat po ng isiset ko na goals, mamaya pag uwi ko sa bahay, will honor God. Will honor you. So let it be our goal to honor God in every aspect of our lives. Napakaganda ng sinabi ni Jonathan Edwards. Sabi doon, Resolution 1, I will live for God. Resolution 2, if no one else does, I still will. Amen? Kapag nakikita mo sa kumpanya mo, nagkakadayaan, huwag kang mainggit. Bakit? Hindi man po tayo nakikita ng ibang tao, nakikita tayo ng Diyos. Yung mag-isa ka na lang, yun yung tunay na ikaw sa harapan ng Diyos. Kaya isipin mo minsan, tunay ba akong Kristiyano? Your hidden life with God, that is you in front of God. Pwede nating pagandahin ang ating itsura sa Facebook, Instagram, at sa kung saan-saang social media pages, but it is the end of the day, it's between you and God. Ngayon po, i-distribute natin yung faith goals form po natin. Kung kulang pa po yan, at gusto po ninyong ipamigay sa inyong buong pamilya, ayan, yung atin pong faith goals form, meron pa po tayo sa labas. Ayan. So, makikita po natin dyan, marami po tayong goals. So, kinategorize na po natin yung mga goals na yan based on our doon po sa mga goals po ninyo. Halimbawa po, number 1, sundan-sundan nyo na lang po ako spiritual. Yung inyo pong Bible reading, yung prayer life po ninyo, yung spiritual progress ninyo. No? Na hindi tayo mananatili na baby Christian, kung hindi tayo ay magiging matured sa ating paglakad sa ating Panginoon. Yung ating personal prayer time, anong araw tayo o anong oras tayo magpe-pray? Mag-set din tayo once a week, kahit once a month ng fasting. Kung gusto po ninyo, mag-retreat kayo, mag-isa, kayo lang ng Panginoon. Nakalagay po dyan. Sa ministry, lalo na po sa mga nandito, yung mga hindi pa nag-i-involve, lagay ninyo, I will involve in one ministry. Huwag niyo pong itularan yung iba po dito na greater works you will do than this because I go to the Father. Lahat ng ministry sinaligan. Ministry involvement, ministry skills, education training, mag-BBS tayo, SOL, DT. Kung gusto mo, ilagay mo, I will be the first honor.
this 2023 because I don't want to be the second honor. Yan. Soul winning. Ilan ang gusto mong ma-evangelize? Ilan ang gusto mong tracts na maipamigay kada araw? May mga tracts po tayo dyan sa ating pong office kung gusto nyong humingi. Life group leading and involvement na hindi tayo basta-basta lang na habang buhay, life group attendee lang. Siyempre, nasain din po natin na tayo po magiging life group leader. Amen? Nahina. Amen? Training and conferences to attend. Kung may mga ministry trainings tayo ka-attendan or conferences na a-attendan, mabuti po iyan. Then, chika niyo po yung isa dyan, sa baba niyan. This 2024, I want to see revival in. Saan? In your campus, in your workplace or business, or in U-Belt barangays. Dapat po, kahit isa dyan, mag-involve po tayo. I-goal natin. Amen? Amen? Hindi pa pwede yung nasa campus, siya pa yung nasa barangay. Pati sa workplace, siya din doon. Mag-involve tayo sa isa po. Amen? Family and relationship, household salvation. Sino po yung nagpe-pray dito na ang kanilang buong pamilya mas ligtas? Reconciliation, sa mga pag-aaway sa lupa. Ayan. Kung may mga nakaalitan po tayo sa family. Family time and leisure. Maganda po na magkaroon po kayo ng family time. Build memories. Family goals. Nalagay ko yan, relationship goals. And yung pinakahuli, last but not the least, marriage. Ayan, yung mga nag-goal magpakasal. Siguraduhin nyo nang may boyfriend o girlfriend kayo. At ikakasal kayo. Amen? Yung mga kapatiran po natin na nagsasama pa po na hindi pa po kasal, pwede po ninyong kausapin ang management team kung gusto nyo pong maging tama po ang inyo pong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Dahil naniniwala po tayo na kapag ka po kayo nabasbasan ng Panginoon, dadaloy po ang pagpapala sa inyong buhay. Hindi po kailangang enggrande ang kasal. Ang importante po, maitama ninyo ang inyong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya po kung gusto po ninyong maikasal na, siguraduhin yung mga nagsasama po ng matagal ha. Kausapin niyo po ang ating pastora, bibigyan kayo ng requirements para sa ganyan maiayos niyo. Huwag po kayong matakot sa commitment. Yung iba nga dito, kasal na kahit wala pang pakakasalan eh. Amen? Amen? Financial, ito po, financial stewardship. Financial freedom. Sinong gustong makalaya sa utang? Amen. Makalaya sa... Huwag na kasing utang ng utang sa home credit. Amen. Generosity. Matutong maging mapagbigay. Huwag lang, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan. Pengi ako niyan, pengi noon. Hindi dapat matuto tayo na tayo yung nagbibigay din. Savings. Ayan, andyan si Pastora Cora. Kumuha kayo ng insurance sa AIA. Amen. Para sa ganun, kung ano man ang mangyari sa inyong buhay, kayo i-insured, hindi kayo iiyak ng doble-doble kasi wala na nga kayong panggastos na paano pa kayo. Amen? Kaya yung sinabi ng Bible, biblical, yung mag-ipon. Sa Proverbs chapter 6, tignan mo yung langgam nag-iipon. Kung yung langgam nga nag-iipon, ikaw pa kaya, ay ang gastos-gastos mo. O, ilang kape ang nakakonsumo mo sa isang linggo? Sabihin na nating 7 o 14. Magkano yun? Pambayad na ng insurance yun. Amen. Investment. Saan mo gustong mag-invest? Wag puro invest sa Shopee at saka sa Lazada. Kung gusto mo magtayo ng shop, go. Yan. To honor God. Business ventures. Property or assets acquisition. Alamin natin yung mga loan sa pag-ibig. Alamin natin kung ano yung pwede nating makuha ng mga properties. Additional sources of income. Kung ang gastos-gastos mo last 2023, maghanap ka naman ng additional na pagkakakitaan. Amen? Personal growth and improvement. Character. Ano yung mga gusto mong ipabago sa Panginoon? Lord, kung noon po ako ay nagmamarite sa isang linggo, ngayon 3 days na lang. Amen? Lord, kung 7 beses sa isang araw kong inaaway yung asawa ko ngayon, 1 beses na lang. Wag, kasi inaaway lang pala kasi gusto ng milk tea o kaya ng kape. Sabihin nyo na kasi diretso. Huwag nyo na pinag-iisip yung mga asawa ninyo kung anong gusto. Diretso nyo yung mga lalaki. Hindi yung inaaway mo, ano bang problema? Basta. Ano problema?
Sorry na. Basta, yung pala, gusto lang ng milk tea. Alam ko yan. Physical fitness. Mag-enroll sa gym sa baba yung iba. Amen. May commission. Hindi, wala akong commission sa baba. Pero, kung sumisikip na yung pantalon mo, mag-isip-isip ka na. Wala ka nang pambili sa Shopee ng bagong pantalon. Mag-invest ka naman para sa sarili mo. Amen? Para hindi ka na masabihan ng tiyahin mo na tumaba ka. Diba? Mag-invest din po tayo. Lalo na, yung iba po dito, bakit ang payat-payat, hina-high blood? Bakit hindi gumagalaw? Matutong mag-exercise. Amen? Sumasakit ang batok, ang payat-payat. Matutong mag-exercise. Amen? Lumakad-lakad ka naman. Amen? Kaya nga kung noon, last year, 10,000 steps ang goal ko, ngayon 15,000. Kasi sinabihan ako ng doktor ko, slightly overweight ka. Sumigaw ko, ano pa? Slightly overweight po ako. Sabi ko, iba pala yung slightly overweight sa obese. Pero sabi ko, ayoko nang masabihan ako ng doktor ko na slightly overweight ako. Physical health, kumain na ng gulay. Yung mga kakain ng gulay, dapat kumain ng gulay. Amen? Mental health, huwag masyadong mag-alala sa mga bagay-bagay. Habits formation. Ayan, magbabasa na ako ng libro. Hindi na muna ako magpe-Facebook magdamag. Matutulog na ako sa tamang oras. Hindi ko kukumpletuhin ang tulog ko sa trabaho ko. Studies. Mag-aaral na ako ng mabuti. Hindi ako magrereklamo tapos aral. Hindi ko gagawin. Hindi na po ako gagawa ng requirements due today to today. Career. Ayan, career. Hindi na ako magrereklamo sa work. Hindi ako magrereklamo na Monday na naman. Nalala ko tuloy, ang dami kong nakitang post nung January 3. Napapagod na daw sila. Grabe ka na, 2024. January 3 pa lang naman. Leisure. Magpahinga. I am preaching to myself. And then work and life balance, new skills. Yan. Application. Paano po natin gagawin ito? Mamaya po sa bahay ninyo, pray. Lord, ano po yung gusto ninyong mangyari sa akin ngayon 2024? Make focus and measurable goals. Pwede mong ilagay dyan, ilang kilo ang gusto mong mawala? Ilang libo ang gusto mong ipunin ngayong taon? Paano mo gagawin? Write your goals. Isulat nyo po yan. Idikit nyo po, ilagay nyo po sa devotional notebook ninyo para lagi ninyong nakikita. As in faith, manampalataya po kayo na gagawin ng Diyos iyan kung iyan po ay ayon sa kanyang kalooban. And surrender to God your goals. Lord, ibinibigay ko po sa inyo itong goals na ito. Kung ang goal mo ngayon, Lord, gusto ko lahat ng mga office mates ko, makapagtayo kami ng Bible study. Meron ako ang magpapastor sa lahat ng mga reklamador kong workmates. Lord, sa lahat ng mga kopyador kong mga kaklase, ako ang kanilang life group leader. Amen? Ako ay mag-i-involve na sa barangay. Amen? Yan ang dapat nating makita. Na Lord, kung ganito po yung tithes ko noon, gusto ko po, Lord, makapagbigay ako ng ganito kalaki na tithes. Amen? Amen? Na Lord, gusto ko makita ko po yung life group ko lumalago. Lord, gusto ko maging life group leader. Amen? Hindi ba pwedeng we stay on one point of our life, then there's no progress anymore. We must always achieve for God's glory. We must dream big dreams because we have a big God. Kaya po this 2024, as we journey with God, let us choose to live for God, to honor our God with our lives. Basahin ko lamang po, Santiago, Kabanatang 4, James chapter 4, verse 13 to 16. Para po sa mga nagpaplano. Kanina po ay naalala ko lang ito kasi maaaring marami tayong plano. Kagabi po ako po yung nag-funeral service sa isang kapatiran natin na namatayan. Namatay po ang kanyang manugang January 3, tapos kinuha naman po yung kanyang asawa January 4. Grabe masakit. At yung pasok ng taon para sa kanila ay hindi naman Happy New Year. Pero maaalala mo na ang kalooban pa rin ng Panginoon ng mananaig.
No, may balaking sila na sana daw nung Sabado ay may outing. Pero naalala ko po itong bersikulo na ito, James chapter 4, verse 13 to 16 sa Tagalog. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabing ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. Isang taon kaming titigil doon at mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip, sabihin ninyo kung loloobin ng Panginoon. At nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Mga kapatid, as we seek God's will for our lives this 2024, may we learn to see the value of our life na minsan lang po ito. Sabi po ng The City Stud, one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Nawa po, lahat ng atin pong isaset na goals, it would have an eternal impact. Ang ganda po ng preaching kanina ni Brother Eddie, we must always see our lives in the lens of eternity. Na tayong lahat, importante, habang ngayon po, nakikita natin na yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik, naririto na, maging handa tayo sa bawat pagkakataon. Na naisin natin kung kalooban ng Panginoon itong mangyayari sa buhay ko. Hindi po natin alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon, pero po ang importante, is-submit natin ang ating mga buhay sa kamay ng ating Panginoon. May we never go ahead of God this year. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Ang tao, kalimitan, may God complex. Gustong unahan ng Diyos. Pero limitado ang tao. Pero ang ating Diyos marunong, ang ating Diyos dakila, anumang mangyari sa atin, mabuti siya. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Sa oras pong ito, pwede bang magtipon-tipon yung mga magkakapamilya, magtipon sa oras na ito. Just pray for your family. Kung hindi nyo naman kasama yung inyong pamilya, just find a partner and bless that person right now. Sige po, panalangin po ninyo yung inyong pamilya. Panalangin nyo po ang bawat isa sa oras na ito. I-submit po natin sa Panginoon yung atin pong 2023. Come on, just grab someone if you're not with your family. Lahat po ng mga may pamilya ngayon sa oras nito, just pray right now. I'll give you the chance to pray. I'll give you the chance to pray right now. If you're praying for a breakthrough, just pray to the Lord right now. Submit your goals to the Lord. Come on, let's just pray right now. Manalangin po tayo. Panalangin po natin ang bawat isa. All that I have, all that I have, I lay them down before you. Oh Lord, come on, let's sing this song. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams
that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my... Come on, lift your hands to the Lord. Ialay po natin sa Kanya ang taong ito. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my... We will sing the second part of the song. Sabi doon, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hand are lifted to you. We don't know what will happen this 2024. Pero po, may sigurado po tayong pananaligan na ang ating Diyos, anuman mangyari, sabi nga po ni Brother Eddie, sabi po ni Sec Joel, magbanggaan man ang mga planeta sa Milky Way Galaxy, siya pa din ay Diyos. At hindi siya nasosorpresa sa mga nangyayari sa ating buhay. Hindi nagbabago ang kanyang nature na siya ay Diyos na mapagmahal, makapangyarihan, naghihimala. At siya ay Diyos na mabiyaya. Ngayon pong oras na ito, we will sing that song again. And let us entrust to the Lord our lives this year. Na Lord, whatever it is that this is your will, hayaan niyo pong mangyari sa buhay ko sa taong ito so that I can honor you. Let us sing this song as a prayer. Things in the past. Things in the past. Things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lift your hands to the Lord and just sing the song, Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Once again, just the people of God singing above the whisper. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. make this song a prayer once again, just the people of God. Lord, I Offer my lift your hands to everywhere. you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pag-aalay sa taong ito. And may
we align our heart to yours on the next coming days of 2024. Salamat po sa taong ito. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.